Arestado ang Filipino-Indian national at ang kasabot niyang call center agent matapos magpanggap umunong negosyante para makapanloko. Sa hiwalay na operasyon sa Quezon City, nasabat ang halos 14 na milyong pisong halaga ng shabu. Saksi, si Emil Sumangit. Kahit lantad sa publiko, walang alinlangang ipinakita ng suspect na nakadilaw ang bitbit niyang kontrabando. Lingid sa kanyang kaalaman, asset ng pulis ang nakapula, habang ang nakaitim, undercover police naman. Nang ma-verify na droga nga ang karga, nagtanggal na ng sombrero ang undercover na pulis. Yan na. Agad dinampot ang suspect. Nangyari ang buy-bust operation sa area ng Batasan, San Mateo Road, sa boundary ng Quezon City at Rizal Province. Base sa mga impormasyon na na-extract natin during the custodial debriefing report, kilo-kilo ang binabagsak niya na shabu sa kanyang mga big-time drug pushers na mga customer from Pasig, Marikina, Antipolo, and Quezon City. Ang station commander po natin dyan ay nakikipag-coordinate din doon sa adjacent municipalities ng Rizal para din sa ating mga intel fusion, para nagpapalitan po tayo ng mga intelligence, yung mga report ng mga target personality nila. Na-recover sa suspect ang 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng kulang 14 million pesos. Bumaba lang po ito ng jeepney. Bago po ito, sir, kami ay na-surprise din. During the buy-bust ay 1 kilo lang ang pinag-uusapan namin. Only to find out na 2 kilo pala yung laman. Ayon sa QCPD, pintor ang suspect. Nakulong na rin dati sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Meron po tayong na-develop ngayon na link analysis at meron na rin tayong initial information po doon sa kanyang source. Depensa naman ng suspect. Pinahatid lang po sa akin. Alam mo ba na shabu yung inihatid mo o inihatid mo? Hindi po sir, pinapagutusan lang po ako eh. Sa hirap po ng buhay, kaya sumunod po ako eh. Sa Pasay City, inaresto ng NBI ang half Pinoy, half Indian national na suspect sa panloloko sa 9 na negosyante sa Metro Manila. You have the right to remain silent. Everything you say can will be used against you in the court of law. Sa hiwalay na operasyon sa Pasay City pa rin, dinakip din ang call center agent na kasabwat umano ng suspect. Reklamo ng isang negosyante complainant, pinadama raw siya sa simula, pero kinalaunay tinangayan na ng 12 milyong pisong halaga ng luxury bags, relo at alahas. Masakit po kasi tinuring kong kaibigan. Kaya nga po ako nagtiwala eh. Ano pong gusto niyo mangyari ngayon? Na maibalik yung pera. It's a hard-earned money po. Hindi ko kikitain yun ang tagal ko pong inipon yun. Bahagi raw ng kanilang modus, magpapanggap ang half Pinoy, half Indian na suspect bilang pamangkin ng Indian businessman na si James Kumar. Ang call center agent na suspect naman, siya ang magpapanggap na si James Kumar na siyang mangangako sa mga biktima na magre-release umano ng 10 milyong pisong loan para sa kanila. Nang magkaharap-harap, kinumpronta ng mismong si James Kumar ang mga suspect dahil sa paggamit sa kanyang pangalan. Bakit ako sa dinami-dami ng tao? Hindi ka ba hindi ka ba nahiya? Medyo nakakasama lang ng loob. Mamaya, na-demanda na pala ako, hindi ko alam. Dahil sa kalokohan na ginawa po nitong taong to. Hindi na itinanggi ng 2 inaresto ang alegasyon. Ipinagharap na sila ng reklamong large-scale estafa in relation sa Cybercrime Prevention Act at computer-related identity theft. Pasensya na po. I know this is, alam ko naman pong mali. Bakit mo siya nagawa yung ganong klase ng panloloko? Naging greedy po. Pwede bang ikaw muna kumusap bilang James Kumar? Tapos noon kasi ayaw makapag-usap sa akin, ayaw makapag-usap ng tito niya sa mga clients. Sabi ko, okay naman pre, basta legit eh. The NBI director wants to call on the public to be vigilant sa mga ganitong klaseng activities, no? To be extra careful and exercise due diligence in all their business dealings. Maraming panluloko ngayon, be very careful. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.